Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Eight of Wheels in reverse. Ano tong Eight of Wheels energy mo in reverse na to? Ikaw ba yan? Yung Eight of Wheels in reverse. Ikaw to. You're trying na iwasan yung mag-effort, yung gumawa ng trabaho mo, yung tuloy-tuloy yung mag-effort ka, yung magtrabaho, o yung mag-effort sa person mo, o yung ano kaya to, yung parang tuloy-tuloy na ayaw mo mag-effort, na niiwasan mo ba, parang ganun. The Hierophant. Sa spiritual, hindi. Pwede din sa person mo. Yan ba? Sa person mo yan. Na Hierophant yung kanyang energy sa person mo. Ano pa? Ang about sa'yo. Anong tungkol sa'yo? May natapon, may nawala, may natanggal sa'yo, o may na-receive ka. Parang ganon. Kung ano man yung na-receive mo na yun, alamin natin, na natanggal sa'yo. Ano yung natanggal sa'yo o yung natapon, na na-receive mo? Emperor. Ano to emperor na to? Tao. Tao yan na nagkaroon ng ending sa inyo. May nawala sa'yo, may natapon. Ito emperor na to. Nawala sa buhay mo si emperor. Ayun. Pwedeng nanghinayang ka no nawala si emperor sa buhay. Dahil sa nawala siya, nasayang yung inumpisahan yung relationship. Ayan. Ano pa ang about sa'yo? Four. It's number 4. Stability. It's a sign of stability. You're in control of your own life. Ayan. Iba yung kanina na lumabas si Emperor. About sa'yo naman to. Iba naman to. Inner energy mo to. Ayan. Upright ba to? Ikaw ba to, si Emperor? Ay, hindi. Hindi pala ikaw yan. Ang ingay ng aso ko. May tungkol kay Emperor. Yung nawala sa buhay mo, guys, no? Na siguro nanghinayang ka dahil nawala siya sa buhay mo. Ano ang tungkol dyan kay Emperor na yan? Bakit lumabas si Emperor? Nag-hold back mag-message o mag-travel towards you. Ingay ka naman alaga. Hoy! Tahimik na tahimik na ginagawa ko. Take walk. Tripping nyo. Ano pa ang tungkol dyan kay Emperor na yan? Wala pang balak na bumuo ng pamilya, ganon. Wala pa, hindi niya pa gustong bumuo ng pamilya. Ayaw pa niya. So ano yung next na mangyayari sa'yo? Sa love life mo, may darating bang someone? There is. Meron darating na someone. Ayan o. 9 of Swords. Yung energy niya.
Nag-overthink siya, inatake yung isip niya, pero darating siya sa buhay mo. Bakit? Bakit siya darating sa buhay mo yung tao na yan? Kasi goal ka talaga niya. Goal-driven siya na huntingin ka, na mapasa kanya ka. Alam mo yung pag-goal mo, gustong-gusto mo yung isang tao, isang bagay, ganon. Ganon siya. Kasi attracted talaga siya sa'yo, dinidesire ka niya. Pero may nang-atake sa isip niya. Umadami nang-atake sa isip niya. Madami ang nang-atake sa isip niya kasi gusto nilang padilihin itong person na to. Gusto nilang magkaroon ng delay. Gusto nilang wag siyang mag-take ng action kaya inatake nila yung isip ng person mo. Malamang mga tao yan. Ano yung feelings sa'yo netong Nine of Swords na yan, na person? Anong feelings niya sa'yo? Upright ba yan? Hindi. Hindi upright, in reverse. Hindi siya ganun ka-passionate, guys. Active, energetic. Hindi siya ganun ka-excited nga lang ngayon. Hindi siya ganun. Hindi siya excited. Hindi siya excited. Hindi siya excited na mag-take ng action kasi inaatake niya yung isip niya. Ayan o, yung isip niya, madami na atake sa isip niya kasi ang gusto nila ma-delay, magkaroon ng delay. Parang mag-antay ba? Parang patagalin, no? Magkaroon ng delay, guys. O basta mapad-delay nila, mapatagal, no? Itong yung pag-take ng action sa'yo ng person mo na hanggat mapadelay nila, ipadilihin nila hanggat naapektuhan tong person mo. Sinisindan nila yan ng orasyon. Orasyon. Sinisindan nila ng orasyon yung person mo. Dumidiretso sa subconscious mind niya, no? Yes. Yun na yung parang palipad hangin. Mga ganon. O yung mga binubulong at hinihipan sa picture. Yan na yun. Yan yung mga ginagawa nila. Ganyan ang mga... Kaya diretso sa subconscious ng person mo. Subconscious mind ng person mo. Ganyan din yung ginagawa nila sa akin. Madami pa naman yung gumagawa niyan. Iba-iba ngayon sa akin eh. Pero ngayon okay na kahit papaano. Dami na lang style, dami na lang tricks. Panghalit, pamiste na ginagawa nila. Katulad nito, pinapadelay nila. Ayaw nilang mag-take na action yung person mo sa'yo. Kaya hindi naman ito excited tong person mo na to na mag-take na action sa'yo. Kahit na goal ka niya, kahit na dinidesire ka niya, kahit na attracted talaga siya sa'yo. Ano ang iniisip ngayon ng person mo na to na si Nine of Swords kahit na natake yung isip niya? Anong iniisip niya sa'yo ngayon? Kung iniisip ka niya kasi ang daming na-atake. Na kahit na may na-atake nga sa kanya, kahit may mga pumipigil, humahadlang, humaharang, pinipigilan siya, lalaban pa rin talaga siya, guys. Pupuntahan ka niya or ipupurso ka niya talaga. Hindi siya magpapapigil, so dapat ganun siya. Dapat siya may pangontra siya. Hindi ko naman pwedeng basta ayaw ko na lang salita tungkol sa mga ganyan, sa mga prayer. Manalangin na lang siya na protektahan siya. Yun ang maganda dyan. Manalangin na lang siya na protektahan siya. Jesus Christ, sa God, no? Para protektahan siya. Sino ba nagagay dito? Si Yahweh pa rin ba? Si Yahweh pa rin. Puprotektahan mo po ba ito, Yahweh? Si Nine of Swords para hindi na siya maapektuhan ng mga sinesend nila sa subconscious mind ni Nine of Swords. Ewan ko lang kung protektahan ni Yahweh. Poprotektahan daw ni Yahweh yan. Pero ito ay collective reading, guys, ha. So depende kung sino ang poprotektahan daw ni Yahweh yan. Kasi sa YouTube to eh. This is a collective reading. Ano ang message ni Yahweh?
Patience, please. What you're asking for is coming about. So, have patience. No? Kasi, yan nga, inatake yung isipan ng person mo na yan. Siguro mga challenges lang din sa kanya kung bakit pinagdadaanan niya yan ngayon. Kung bakit inaalaw yan. No? Yung mga gustong mangontrol sa kanya, gustong padilihin. No? Yung pag-take niya ng action sa'yo. Gusto nilang madali. Ano? 3 of Wands. Kung ano daw hinihiling mo, darating daw yan. Have patience lang daw. Kasi mayroong mga unseen factors na kailangan mo na mag-occur. So, yan. Kaya siguro, nangyayari to parang mas lalong pahalagahan ka niya pagkasama ka na niya. Para isipin niya na pagura niya talaga, pinaghirapan niya, talagang pinaglaban niya yan para lang magkasama kayong dalawa. Yung mga ganun ba? Na kahit may mga challenges, obstacles, delays, and may mga opposing forces, ay pinaglaban ka niya. Talagang hindi siya nag-give up dahil gusto ka niya makasama. Dahil ikaw ang goal niya. Dahil mahal ka ba ni Nine of Swords na to? Mahal ka ba niya? Oo, mahal ka ni Nine of Swords na yan. Mahal ka niya. Kaya nga hindi siya nag-give up eh. Sasabihin na naman ng mga ano niyan sa isip niyan, dun sa picture niya o sa pangalan o kung naman. Diretso sa subconscious mind niya, mag-give up ka na. I-give up mo na, mag-give up ka na sa person mo. Mga ganon yung sasabihin nila dyan. Diretso yun sa utak niya, sa subconscious mind niya. Sabihin nila dyan, maging guarded ka, maging defensive ka sa person mo. Diretso na yung subconscious mind niya. Ganon na yung maging ano niya agad. Maging ganon na agad yung isipin niyan. Ganon na agad yung parang iutos ng isip niya din siguro sa sarili niya. Ganon siguro yun. Basta ganon yan guys eh. Alam niyo yung inuutusan. Parang ganon. Pero hindi, kaya nga scheme yan, deceit yan. Yung mga ginagawa na ganon. Ano pa ang energy mo ngayon? In-embody mo energy. Naka-gain ka ng wisdom, naka-acquire ka ng wisdom. Now, alam mo na kung ano yung makaka-hurt sa'yo sa hindi. Kung ano yung best choice. Kung ano yung tama sa mali. Kung ano yung makabubuti sa'yo sa hindi. Kung alin ang peke sa totoo. Mga ganun ba? Ayan. And madami kang mga nalaman ng mga hidden knowledge. Saan mo ba nalaman dito? Sa mga readings? Siguro sa mga readings din. Hindi. Siguro sarili mong panaliksik. Sarili mong paniliksik yan. Nalaman. Upright ba to? Sarili mo siguro panaliksik yan. O sarili mong panaliksik. Sarili mong pag-research. Madami kang nalaman. Mga hidden. No? Mga hidden guys, mga tago yan, mga hindi nakikita, hindi siya common nakikita ng iba. Para bang owl, nakikita sa madilim yung owl. Kahit na madilim. Yung ibang hayop hindi makikita sa madilim. Kahit tao, di ba? Lalo kung wala talagang liwanag. Maliban ako may ilaw. Pero itong owl, kahit madilim, kahit walang liwanag, makakita sila sa madilim. Klaro yung kanilang paningin. So, parang ganun ka. Na, kunwari ay, walang nakikita yung iba, walang naobserbahan. Ikaw, may nakikita ka na differences or something na hindi nakikita ng iba. Hindi spiritual, hindi, ano to, mga hidden knowledge to, mga information, mga naobserbahan mo. Yung mga pangyayari. Yung mga nangyayari sa paligid mo, sa ibang tao, para nakagain ka din ng
Deep knowledge. Yan, deep knowledge. Or malalalim na kaalaman. Ayan guys. Ano yung balak ngayon nito ni Nine of Swords kahit na-atake ang isip niya. Na-atake ang isip niya guys, ang bumuo ng family with you. Kahit na ganyan, dapat palaban talaga siya. Huwag siyang magpadala sa mga sinisense sa subconscious mind niya. Kasi wala tong pangontra. Ako nga, kung hindi pa ako tinuruan ni Yahweh. Hindi pa ako nagtanong kung ano pangontra dyan eh. Basta, ayoko na naman salita kasi bakit naman yung pati yung ganun ay sabihin ko pa. Basta mahirap yan hanapin yung yung pangontra dyan. Pwede din yung pwede din yung may orasyon yan na pangontra sa mga ganyan, mga palipad hangin. Ewan ko kung effective ba yun. Effective po ba yun, Yahweh? Yung orasyon na yun. Minsan ginagamit ko yun eh. Effective ba yun? Hindi daw yun effective na pangontra. Hindi daw yun effective. Na ko nga, hindi siya effective. Napapasukan. Na pa rin nila ako na nasulsulan yung isip ko. Basta gano'n. Hindi nga yun effective, guys. Parang kinokontrol nila yung isang tao gamit yung mga ganun, yung mga palipad hangin na yun, tsaka yung inutos sa picture o kaya sa pangalan, siguro pati. Hindi yun effective. Manalangin na lang siya. Protekta naman daw siya ni Yahweh. Pero this is a collective reading, guys, ha. 10 of Cups. Gusto niya talagang magkapamilya, bumuo ng pamilya, of course with you. Kaya nga, hindi siya nag-give up, talagang lumalaban to, talagang hindi siya magpapapigil, hindi siya umaatras, hindi siya nag-give up, di ba? Kasi nga, yan talaga ang goal niya, ang mapangasawa ka niya, ang maging partner, ang makasama sa buhay, ang magkaroon kayo ng anak. Ayan, siguro kung may anak kayo, tuwang-tuwa kayo pareho. Ano ba yan? Pag may anak kayo, pag nagkaanak na kayo, as in, napakasaya niya. Oo, masaya siya. Pag-grow ng pag-grow yung kasiyahan na maramdaman niya. Pag-grow ng pag-grow. So, of course, ikaw din. Maging masaya ka din. Siyempre, mamuhay ka na ng kontento, fulfilled, satisfied, ganon. Ano ang next or possible na mangyayari kaya sa inyo nitong person na to na si Nine of Swords? Possible na mangyayari. May lalayo, may tatalikod. Sino ba tong tatalikod? Ikaw? Hindi. Siya ba itong tatalikod? Hindi. May tatalikod. Yung mga nang atake dito. Yun ang tatalikod. Ay! May tatalikod, lalayo, iiwas. Mag-give up na sila. Titigil na sila kapag atake. Pagka ganyan. Oh. Yung mga iniobserbahan kayo, nang-spy sila. Binabantayan nila yung bawat kilos ninyo, kung ano mga nangyayari sa inyo, na-obserba sila guys, nang-stalk, nang-spy sa iyo, sa person mo, kasi nga gusto nilang kontrolin, gusto nilang padilihin. Ayan, kasi evil sila. Yan ang mga evil guys. Para bang walang magawa sa buhay itong mga to. Ba't buhay yung gustong pakialaman, mang-intrude, ganon. Ano ang gusto sabihin sa'yo nitong person mo na to na si Nine of Swords? Na sino ba to nang nire-reject niya. Nire-reject niya daw yung mga guys, yung mga nagpapalito sa isipan niya. So, dapat maging ganun din siya. Marunong siya
mag-reject sa mga sinesend sa isipan niya, sa subconscious mind niya ng mga tao na yan. Kasi palituhin nga siya. Nire-reject niya daw yung mga sinesend sa isipan niya na nagpapalito sa kanya, na nandidistract sa isipan niya, sa focus niya sa'yo na mag-take na action, dinidistract yan, nililito, ginugulo yung isip niya. Tama yan para hindi siya makontrol. Dapat maging aware siya. No? Or sa lahat din na ginagawa ng ganyan. Ng iba. Uso yan ngayon. Madaming gumagawa niyan. Di ba madami tinuturo niyan? Sa YouTube pa lang. Yung ako sa TikTok, meron kaya. Meron sila kahit bata sila gumagawa niyan. Witchcraft yan bala yung mga gumagawa niyan at may parusa yan. So, may parusa yan siya guys. Afterlife. Lalo kung hindi magbago. Ano ang yun ang alam ko. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na to na si Nine of Swords. Ay guys, ito. Kasi courageous, confident, makikita na confident ka and courageous. Open lahat ng chakras mo. Confident ka na ipakita mo and courageous ka na ipakita mo kung ano ka, kung ano yung taglay mo, how strong and confident and maybe powerful you are, no, as a person, how strong you are as a person. Yan, ayun, kung ano yung totoong ikaw, na you're strong, powerful, yung personality mo, and nare-reject mo yung mga sinusuyo, temptation, yung mga temptation ng evil forces like wealth, and hindi ka nila masula ng ganyan. Hindi ka nila matempt ng wealth, and yung mga bisyo, yung mga kinahiligan ng mga tao, ng mga toxic na mga gawain nila like sugal, alak, mga ganyan. Basta yung mga na-enjoy ng mga common ng tao, yung ganon, mga addictions and bisyo, mga ganyan. And even material things, hindi ka masulsulan, hindi ka madala. Para na-reject mo na hindi mo kailangan. Parang ganun siguro. Hindi mo kailangan. Na marunong ka makontento kung anong meron ka. Siguro na hindi mo kailangan gumawa ng masama. Hindi mo kailangan, kunwari kung sa material naman, hindi mo kailangan mang-scam o malansin ng kapwa mo just to earn money, no? Kundi sa paraan na tama ka kumikita ng pera. Yun ang gusto mo. At pag alam mo na bisyo yan or addiction, iniwasan mo yun kasi alam mong temptation ng demonyo yun or ng evil forces or makakasama yun sa'yo na alam mong it could ruin your life. Ganon guys. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo nito ni Nine of Swords na yan na kinakatuwa niya sa'yo? Kasi mahilig kang mag-offer, pwedeng pagkain, tulong, change, pagbabago sa buhay ng isang tao, pagbabago sa isang tao kasi may butterfly din. Bukas yung third eye mo. Ayan kasi may third eye na bukas. And then, you're so pure, mabuting intention mo. Kung meron kang ino-offer, meron kang tinutulungan, mabuting intention mo. Hindi pa kita ng tao, hindi dahil may gusto kang makuha sa kanya o dahil sa gusto mo ng kapalit, hindi ka ganon. Pure intention mo, parang tumutulong ka na walang kapalit, ganon. Wala ka na in-expect na kapalit, parang ganon. Napaka-pure na intention mo. Ayan. You're so pure kasi puti. Ito So, ayan guys. Ano ang next na mangyayari sa inyong connection nito ni Nine of Swords? Possible lang. Possible lang. Tingnan natin. Upright ba to? In reverse.
Ah, mawala na yung mga nag-challenge, mawala na nga. Parang lalayo na to eh. May paglayo, lalayo na tong mga ng atake dito sa person, may mga humaharang. Ganon. Yun ba yun? Tingnan. Hindi na siya ma-stuck. Hindi na ma-stuck. Parang magkabati na din kayo. Ganon pati. O parang ganon na nga. Hindi na ma-stuck. Basta mawala na yung mga harang, hadlang. Yes, mawala na yung mga hadlang. Ayan. Yung mga hadlang, mga tao man yan, na humahadlang, mawala na yan sila. Ewan ko kung ano mangyari. Basta mawala na yan, mayroong mga tatalikod na aalis na lang, titigil na, mag-give up na sila. Lalayo na sila, ayaw na nilang mga challenge, ayaw na nilang mga atake sa person mo, o sa inyong connection, ayaw na nilang mga alam. Siguro, baka makarma sila, ano kaya, mangyari sa kanila. Ano pa ang gustong sabihin ni Yahweh sa'yo? Yahweh. Hindi na daw matitenga. O yung parang mapipiste. Ayan yung inyong koneksyon, o siguro yung buhay mo din, hindi na nila mapatenga yan. So ano pang gustong sabihin sa iyo ni Yahweh? Judgment. Upright ba yung judgment? Yes, it's upright. Clear daw ang judgment mo. Or yung si person mo, maging clear din daw yung judgment niyan. Yes, magiging clear na daw yung judgment niyan, yung isipan niyan. At mawala na yung mga na-atake dyan sa isipan niya. So, ayan. So, ito na lang guys for collective reading.